Ang Ebanghelyo ni Juan Kabanata 11. Pagkatapos kinuha ni Pilato si Jesus at nilatigaw siya. Ang mga sundalo ay pumilipit ng mga tinik upang gumawa ng korona. Inilagay nila ito sa ulo ni Jesus at dinamitan siya ng kulay lilang na kasuutan. Lumapit sila sa kanya at sinabi, "Bigyang parangal, ang hari ng mga Hudyo." At hinampas nila siya ng kanilang mga kamay. Pagkatapos ay lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, "Tingnan ninyo, inilalabas ko ang lalaki sa inyo upang malaman ninyo na wala akong nakitang kasalanan sa kanya." Kaya lumabas si Jesus, suot-suot niya ang koro ng mga tinik at kulay lilang na kasuutan. Pagkatapos sinabi ni Pilato sa kanila, "Tingnan ninyo, narito ang lalaki." Kaya nga nang makita ng mga pinunong pari at ng mga opisyal si Jesus, sumigaw sila at sinabi, "Ipako siya! Ipako siya!" Sinabi ni Pilato sa kanila, "Kayo na mismo ang kumuha sa kanya at ipako siya sapagkat wala akong nakitang krimen sa kanya." Sumagot ang mga Hudyo kay Pilato, "Mayroon kaming isang batas, at sa pamamagitan ng batas na iyon dapat siyang mamatay dahil ginawa niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos." Nang marinig ni Pilato ang pahayag na ito, mas lalo pa siyang natakot, at pumasok siyang muli sa pretorio at sinabi kay Jesus, "Saan ka nanggaling?" Subalit hindi siya binigyan ng sagot ni Jesus. Pagkatapos, sinabi ni Pilato sa kanya, "Hindi ka ba magsasalita sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan ako na palayain ka at kapangyarihan na ipapako ka?" Sumagot si Jesus sa kanya, "Wala kang kapangyarihan laban sa akin maliban kung ito ay ibinigay sa iyo mula sa itaas. Kaya ang taong nagdala sa akin sa iyo ay may mas malaking kasalanan." Sa sagot na ito, sinubukan ni Pilato na palayain siya, ngunit ang mga Hudyo ay sumigaw at sinabi, "Kung papalayain mo ang lalaking ito, ikaw ay hindi kaibigan ni Cesar." Lahat ng tao na ginagawa ang kanyang sarili na isang hari ay nagsasalita laban kay Cesar. Nang marinig ni Pilato ang mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at umupo sa upuan ng paghuhukom sa lugar na tinatawag na ang entablado, ngunit sa Hebreo ay Gabata. Ngayon, ito ay ang araw ng paghahanda para sa Paskwa, ng mag-iika-6 na oras. Sinabi ni Pilato sa mga Hudyo, "Tingnan ninyo, narito ang inyong hari." Sumigaw sila, "Ilayo ninyo siya sa amin, ilayo ninyo siya amin, ipako siya." Sinabi ni Pilato sa kanila, "Dapat ko bang ipako ang inyong hari?" Sumagot ang mga pinunong pari, "Wala kaming ibang hari kundi si Cesar." Pagkatapos, ibinigay ni Pilato si Jesus sa kanila upang maipako. Kaya dinala nila si Jesus, at siya ay lumabas, pasan-pasan niya ang krus, tungo sa lugar na kung tawagin ay ang lugar ng bungo, na sa Hebreo ay tinatawag na Golgota. Doon nila ipinako si Jesus, kasama niya ang 2 pang lalaki, isa sa magkabilang tabi, at nasa gitna si Jesus. Sumulat rin si Pilato ng karatula at inilagay ito sa krus. Ito ang nakasulat doon, S.I. Jesus na taga Nazaret, ang hari ng mga Hudyo. Maraming mga Hudyo ang nakabasa ng karatulang ito dahil ang lugar kung saan ipinako si Jesus ay malapit sa lungsod. Ang karatula ay naisulat sa Hebreo, sa Latin at sa Griego. At sinabi ng mga pinunong pari ng mga Hudyo kay Pilato, "Huwag mong isulat, ang hari ng mga Hudyo," sa halip ay ang sinabi niyang, "Ako ang hari ng mga Hudyo." Sumagot si Pilato, "Ang naisulat ko na ay naisulat ko na." Pagkatapos ipako ng mga sundalo si Jesus, kinuha nila ang kanyang kasuutan at pinaghati-hati ng 4, isang bahagi sa bawat sundalo, at gayon din ang tanika. Ngayon ang tanika ay walang tahi, ito ay hinabi mula sa itaas at sa lahat ng bahagi. Pagkatapos sinabi nila sa isa't isa, "Huwag nating punitin ito. Sa halip tayo ay magsapalaran para dito upang malaman natin kung kanino ito mapupunta." Nangyari ito upang maganap ang kasulatan na nagsasabi, "Pinaghati-hatian nila ang mga kasuutan ko sa kanilang mga sarili, at para sa aking damit sila ay nagsapalaran."
Ginawa ng mga sundalo ang mga bagay na ito. Ang ina ni Jesus, ang kapatid ng ina ni Jesus, si Maria na asawa ni Cleopa, at Maria Magdalena, ang mga babaeng ito ay nakatayo malapit sa krus ni Jesus. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal na nakatayo sa malapit, sinabi ni Jesus sa kanyang ina, "Babae, tingnan mo, narito ang iyong anak." Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa alagad, "Tingnan mo, narito ang iyong ina." Mula sa mga oras na yun tinanggap na siya ng alagad na kabahagi ng sariling niyang tahanan. Pagkatapos nito si Jesus, dahil alam niya na ang lahat ng mga bagay ay tapos na, upang ang kasulatan ay magkatotoo sinabi niya, "Ako ay nauuhaw." Isang lalagyan na puno ng maasim na alak ang nailagay doon. Kaya naglagay sila ng isang espongha puno ng maasim na alak sa isang tukod ng aisopo at iniangat ito sa kanyang bibig. Nang matanggap ni Jesus ang maasim na alak, sinabi niya, "Naganap na." Iniyuko niya ang kanyang ulo at isinuko ang kanyang espiritu. Noon ay paghahanda, at upang hindi manatili ang katawan sa krus habang araw ng pamamahinga, sapagkat ang araw ng pamamahinga ay isang mahalagang araw, hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na ang mga binti ng mga lalaking ipinako ay baliin, at ibaba na ang kanilang mga katawan. At pumunta ang mga sundalo at binali ang mga binti ng unang lalaki at ng ikalawang lalaki na napako kasama ni Jesus. Nang pumunta sila kay Jesus, nakita nila na siya ay patay na kaya hindi na nila binali ang kanyang mga binti. Gayunpaman, tinusok ng isa sa mga sundalo ang kanyang tagiliran gamit ang sibat, at agad-agad lumabas ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ay naging saksi at ang kanyang patuto ay totoo. Alam niya na anuman ang kanyang sinabi ay totoo upang kayo din ay maniwala. Ang mga bagay na ito ay nangyari upang ang kasulatan ay matupad, walang mababali ni isa sa kanyang mga buto. Isa pang kasulatan ay nagsabi, pagmamasdan nila siya na kanilang ipinako. Pagkatapos ng mga bagay na ito, si Jose na taga-Arimatea, dahil siya ay isa sa mga alagad ni Jesus, ngunit sa takot sa mga Hudyo ay palihim na hiniling kay Pilato kung maaari niyang kunin ang katawan ni Jesus. Binigyan siya ni Pilato ng pahintulot. Kaya pumunta si Jose at kinuha ang kanyang katawan. Pumunta rin si Nicodemo na siyang unang pumunta kay Jesus ng gabi. Nagdala siya ng pinaghalong mira at sebila, mga 100 litras ang bigat. Kaya kinuha nila ang katawan ni Jesus at binalot ito ng telang lino na may kasamang mga pabango, ayon sa kaugalian ng mga Hudyo sa paglilibing ng mga katawan. Ngayon, sa lugar kung saan siya napako ay may isang hardin, at sa hardin na iyon ay may isang bagong libingan na kung saan ay wala pang tao na naililibing. Dahil ito ay araw ng paghahanda para sa mga Hudyo at dahil sa malapit lang ang libingan, inilagay nila si Jesus doon. Ama, nagpapatira pa kami sa harap ng krus kung saan namatay si Jesus para sa aming mga kasalanan. Salamat sa iyong sakripisyo na nagkabayad sa aming kaligtasan. Sana'y hinding-hindi namin makalimutan ang presyong binayaran para sa aming pagtubos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.